Ang bagong Jerusalem. Lumapit sa akin ang isa sa 7 anghel na nagbuhos ng laman ng kanilang mga sisidlan na siyang 7 panghuling salot. Sinabi niya, "Halika, ipapakita ko sa iyo ang babaeng ikakasal sa tupa." Napuspos agad ako ng banal na espiritu at dinala ako ng anghel sa tuktok ng napakataas na bundok at ipinakita niya sa akin ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit galing sa Diyos. Nakakasilaw itong tingnan dahil sa kapangyarihan ng Diyos at kumikislap na parang mamahaling batong jasper na kasing linaw ng kristal. Ang lungsod ay napapalibutan ng mataas at matibay na pader na may 12 pintuan at bawat pintuan ay may tagapagbantay na anghel. Nakasulat sa mga pintuan ang pangalan ng 12 lahi ng Israel. 3 ang pinto sa bawat panig ng pader, 3 sa silangan, 3 sa hilaga, 3 sa timog, at 3 sa kanluran. Ang pader ay may 12 pundasyong bato at nakasulat doon ang 12 pangalan ng mga apostol ng tupa. Ang anghel na nakikipag-usap sa akin ay may dalang panukat na ginto upang sukatin ang lungsod, pati na ang mga pinto at mga pader nito. Kwadrado ang sukat ng lungsod. Pareho ang haba at ang luwang, 2,400 kilometro. Ganoon din ang taas nito. Sinukat din niya ang pader. 64 na metro ang taas nito. Ang panukat na ginamit ng anghel ay katulad din ng panukat na ginagamit ng tao. Ang pader ay yari sa batong jasper. Ang lungsod naman ay yari sa purong ginto na kasing linaw ng kristal. Ang pundasyon ng pader ay napapalamutian ng sari-saring mamahaling bato. Una, jasper. Ikalawa, safiro. Ikatlo, calcedonia. Ika-4, esmeralda. Ika-5, sardonyx. Ika-6, cornalina. Ika-7, crisolito. Ika-8, beryl. Ika-9, topaz. Ika-10, chrysopraso. Ika-11, jacinto. At ika-12, ametista. Perlas ang 12 pinto. Dahil ang bawat pinto ay yari sa isang malaking perlas. Ang mga pangunahing lansangan ay purong ginto na kasing linaw ng kristal. Wala akong nakitang templo sa lungsod na iyon, dahil ang pinakatemplo ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang tupa. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan sa lungsod, dahil ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbibigay ng liwanag at ang tupa ang ilaw doon. Ang ilaw ng lungsod na iyon ay magbibigay liwanag sa mga bansa at dadalhin doon ng mga hari sa mundo ang mga kayamanan nila. Palaging bukas ang mga pinto ng lungsod dahil wala ng gabi roon. Ang magaganda at mamahaling bagay ng mga bansa ay dadalhin din sa lungsod na iyon. Pero hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang mga gumagawa ng mga bagay na nakakahiya at ang mga sinungaling. Ang mga makakapasok lang doon ay ang mga taong nakasulat ang pangalan sa aklat ng tupa, na listahan ng mga taong binigyan ng buhay na walang hanggan.